Alright, eto na guys. Mukhang makakarinig na po kayo ng salita galing po kay BBM. Syempre nga naman, ang nakaraan po ng mga usapin sa internet ay ito pong matindi po na pagmumura ni Sara. Direkta po, direkta, at meron pong makikita po tayo na tila pagbabanta sa buhay ng mga Marcos. At yan po yung pag-usapan natin ngayon sa video po na ito, kung saan sumagot po sa pagkakataong ito si BBM konektado sa pangyayari po na iyan. So guys, di natin pagtatagalin to. Kung di ko pa nakasubscribe and follow sa ating mga social media account, please click the follow or subscribe button, and syempre yung notification bell sa ating YouTube channel para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Tara, let's go! So yun na nga mga tol, kitang-kita naman po natin. So, para dun sa mga hindi pa nakakapanood nitong mga pinagsasabi po ng ating pangalawang pangulo ba? Tama ba? Pangalawang pangulo ba siya? O vice? O siya yung pangalawa sa isa sa pinakamataas na opisyalis nito sa ating bansa. Ang ating vice-presidente ay ito po ang kaniyang mga pahayag kay Marcos, at yan po ay talagang ewan ko sa iba, no? Pero mukhang sa nakararami ay ito po ay hindi kaaya-aya, tila nakakapanindik balahibo. Tama ba yung aking wordings yan? Sige, okay, play po natin muna itong kay Sara. Ang ina ang lutong, no? yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Natahimik. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako sa... Okay guys, bago po natin ituloy ito lagi po natin pinapaalala na maging neutral muna tayo. Timbangin natin kung ano yung mga sinasabi nila. Hindi porke napamahal kayo, kung nagugustuhan ninyo yung tao, lahat na lang ng sasabihin ay susuportahan ninyo. Timbangin muna natin kung ano yung tama. So, mamaya tayo magbigay ng opinion. Baka naman may sinasabi talaga dito si Sara. Tignan natin kung mukhang yan ba makatotohanan. Tingnan natin. O saan kukunin ang pera? Binabanggit niya yung sa envelope na abutan daw, no? Kung para doon sa mga hindi updated sa istorya o hindi na nakasabay doon, no? May usapin kasi yan sa pera-pera lagayan, envelope, at maraming nagsalita laban kay Sara Dian. At ito po yung ipinanggigigil niya na ginigipit daw yung mga tauhan niya para magsalita, kasi hindi ko alam kung gusto bang magsalita ng mga tauhan niya, no? Doon ako hindi nakasabay, no? Hindi ko masyado natitignan pa kung talaga bang nakikipag-coopera ba sa investigasyon yung mga naging tauhan niya at mga kasalukuyang tauhan rin niya siguro. I don't know kung sino-sino mga involved dyan, pero play natin ng patuloy. Saan kukunin ang pera? Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is... Ano yun? Parang nagboses, balik natin. Hindi ko naintindihan. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mo ka. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno Sirain nyo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white
envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Okay guys, mukhang yan na po. Hanggang dyan lang po tayo. Hindi na natin masyadong hanapin pa yung pinaka full version ng mukhang Zoom meeting po ng mga DDS o Duterte supporter, no? So mamaya tayo magbigay ng kompletong opinion dito sa sinabi po ni Sara. Pero sa akin pong nakikita, kahit na ano mang pinaglalaban niya dito, hindi ko makita yung kaayusan doon sa paraan ng kanyang pananalita, no? Ngayon, kung iintindihin natin siya, ganyan talaga siya, para sa akin it's a turn off and hindi ko gusto yon. Pero kung hihimayin mo yung sinasabi niya, meron siyang sinasabi na bagay na kwento. Hindi naman sinasabi niya may kwento lumalabas na confidential funds na galing daw sa mga, tama ba? Kaunawa ko ba galing sa Marcos? Inabot sa kanya, binigay, ganun ba nangyari at ginawang nasa ng kwento, parang ganon? How can we verify that story, no? Paano natin malalaman na iyan ay totoo din? No, hindi tayo against sa mga Duterte. Again, hindi tayo against sa mga Duterte, pero titignan po natin kung ano yung sinasabi ng bawat isa sa kanila. Kung sinasabi niya ay gawa-gawa lang yung kwento, gawa-gawang kwento lang yung confidential funds, paano namin malalaman na totoo rin yung kinukwento mo? 'Di ba? Hindi, 'di ba? Neutral lang yun na tanong, 'di ba? Sabihin na natin gawa-gawang kwento lang yun sa mga Marcos. Paano namin malalaman na totoo rin yung sinasabi ni Sara? 'Di ba? Para dun sa mga Duterte supporter, no? Paano natin malalaman na totoo? Ano ang pruweba? 'Di ba? May mga nagsasabi na iba, may resibong nilabas, sabi naman ng iba, parang resibong palengke lang 'yan. 'Di ba? Ano paniniwalaan natin? Ako, para sa akin, titignan ko na lang yung paraan how they are expressing their sentiments to each other, no? Tignan po natin ngayon naman, no? Yung opinion ni BBM dito. Although hindi tayo pro BBM, ha, pero ngayon tignan po natin kung anong sinasabi ni BBM, Bongbong Marcos ngayon. Kasi madalas hindi naman siya nagre-reply talaga ng direkta o ano man, pero ngayon tignan natin ano ba yung mga sinabi niya, no? 4 hours ago pa lang po ito nang inilabas po ng GMA News. Play natin. Ang mga pahayag na narinig natin, nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit,
Hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Alright mga tol, yan po ang opinion, ang tugon ni BBM, ating kasalukuyan po na presidente. No? Kaya kung makikita nga po ninyo dito, napakainit po ng mga usapan ng mga tao. Kanina nga, habang pinapanood ko po ito, napaka-comment po ako ng kaunti dito. Ayusin lang natin yung dito. So yan, sabi po dito, drug test po. Okay, so laging binabanat po yan sa ating Pangulo. Which is, di ba, wala naman akong masasabi, wala tayong masasabi, wala naman tayo kasing alam talaga, di ba? Mga nanonood nga lang tayo, kung tutusin. Hindi natin alam kung totoo yung akusasyon sa kanya, nagdadrugs siya, di ba? Pero ang sagot ko po dito, sabi ko, waiver daw muna si Duterte. Di ako pro BBM, pero di maganda yung EJK at pagiging pro China ni Duterte. So mag-comment lang tayo sandali. Iyan po yung lagi kong tugon sa kanila kasi 'di ba? Pagdating naman sa mga ginawa ni Duterte, halos lahat naman tayo suportado, 'di ba? Si Duterte sa pagsugpo sa krimen, sa droga. Pero kung paano ito in-implement, kung paano ito pinatupad, doon po tayo nagkakaproblema. Kasi may mga nakisakay, may mga naki-ride lang doon sa programa na yon and gumawa ng kalokohan, 'di ba? Hindi ninyo maikakailayan yung mga tao na inosente na damay, bata, 'di ba? Hindi mo may paglalaban 'yun. Merong mali doon at meron dapat managot doon at hindi na dapat maulit 'yun. Kung walang gagawing improvement doon, wala kayong parang makikitang mali at gusto ninyong gawin ulit 'yun, doon tayo may problema. Hindi tayo susuporta doon. Mali na 'yun, 'di ba? So, dapat i-improve lang kung gagawin man yung drug war, dapat mas maayos, hindi nadadama yung mga inosente. Pangalawa, yung pagiging pro-China ni Duterte. Di ba yun naman ang mga pahayag niya? Correct me if I'm wrong, ha? Disclaimer lang, kasi yun ang mga nakikita ko sa pahayag niya, sa mga sinasabi niya, na siya ay ayon sa mga interview, kung paano siya bumabatikos sa US noon, kung paano siya nagsasabi na dapat kaibigan natin ng China. Yun po ako naniniwala yung pagiging pro-China. At hindi ako susuporta pagdating dun sa bagay na yun kung pro-China nga talaga siya. Pero kung lahat yan may ayos, wala naman akong masasabi na rin kay Duterte. Kay Rodrigo Duterte, no? Pero dito, sa sitwasyon na to, no, yung pagsasalita ni Sara, pagmumura, yung tila pagbabanta na sinasabi niya sa mga Marcoses, para sa akin foul yun. Never ko naman yatang nakita yun kay Duterte, no? Parang doble triple yung lutong pagmumura dito kay Sara, na ang sinasabi lang din naman niya parang magka-level lang naman yung kwento nila. Kung sasakyan po natin yung sinasabi niya, parang lalabas, hindi naman natin mabe-verify kung totoo sinasabi niya. Tama, meron ba kayong verification na papeles o anumang pruweba na totoo tong kwento ni Sara? And totoo ba yung confidential fund? Wala tayo sa lugar para magsabi kung ano yung totoo at hindi dyan. Pero kung paano sila nagsasalita, doon mo na, para sa akin, doon mo pwedeng matimbang kung nasa kaayusan pa yung ating ginagawa. So medyo magulo po talaga ngayon, no? Pero ikaw, anong masasabi mo sa video po na ito, sa usapin po na ito? Comment down below and pag-usapan natin yan sa comment section. And please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin parating. See ya ulit sa susunod na video.